Pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang dalawa. Pero hindi yung ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yon. Sa loob ng ilang araw magawa yon. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Complain ngayon. Siyempre po kami, ang Kongreso po, marami po sa mga kasama natin sa Kongreso na medyo hesitant doon sa unang impeachment complaint dahil sa dami po ng articles. Kung ito... Clarify ko lang, you're seeking perpetual disqualification from public office. Nandun po yun sa complaint. Nasa Tama. complaint po yun at saka nasa Constitution. Yeah, I mean, nakita ko kasi yung sa Constitution just to further, hindi ko kasi napansin kung nandun sa complaint. Pero for the record, nandun, sir. Special penalty po yan. Okay, thank you. Thank you. Bibian Gulia from ABS-CBN. Follow up lang sir dun sa reaction ninyo sa a final na complaint against the House Speaker and other officials of the House regarding the budget daw po ito at supposedly nagkaroon daw po ng insertion because nung iniratify yung Bicameral Conference Committee report may mga blanks daw po and then na-fill in yung blanks doon sa gap bago isumite sa Presidente. Nasagot na ho ng Senado, nasagot na rin ho ng ating Senior Vice Chair ng Appropriations ang posisyon po ng ating House ukol doon sa usapin ng blank space, blank spaces sa BICAM report. No? Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Meron pong saktong provision doon sa BICAM report na pinapahintulutan ang paglalagay ho ng mga naitama kung meron mang typographical errors. Now, kung titignan natin ang reklamo ng itong sinampa ngayon laban sa leadership ng House, we would have to see what the accusations are so we can properly address them. For now, we maintain that this issue is a matter that needs to be responded to in the proper venue, no? Pero kaduda-duda lang na bakit matagal na nilang pinag-uusapan ngayon lang nila napagdesisyon ng mag-file ng cases kung kailan ay katatapos lang mag-file ng matransmit ang impeachment articles of impeachment sa Senado. Thank you, sir. Thank you. Jelly Mendez from DWIZ. Sir, nagbigay na po ng pahayag si SP Escudero na pwede nang simulan yung articles of impeachment. Any update po sa prosecution team po? And inutos na rin ni SP Escudero sa kanyang mga kasamahan na reviewin itong rules of evidence and rules of procedures. Your side about this po? Well, ngayon ko lang po narinig yan, pero it's a welcome development on the part sa amin. So, sa amin naman po, mas maaga itong masimulan, mas maganda po para po sa amin. No more follow-up questions? Okay. We will entertain phone-in question from Marian Enriquez of TV5. From Senate President Chis Escudero. Well, para kay Congressman Chueto at Congressman Defensor, sagutin muna nila yung simpleng katanungan. Mahigit 2 buwan nilang inupuan ang mga impeachment complaints, wala silang ginawa. Yung ultimo Secretary General nila ni hindi pinoward sa Speaker na magkatabi lamang halos ng kwarto na mahigit 2 buwan din. Siguro paliwanag muna nila yon bago nila kami madaliin umaksyon sa loob ng ilang oras at ilang araw lamang dahil dumating sila sa Senado mag-aalas 5 na ata. Well, unang-una po, nung final po ang unang impeachment complaint, kung makikita po natin, ang laman po nito is 23 articles. So, syempre, yung pangalawa at saka yung pangatlo naman po, napaka-iksi na impeachment complaint. Ngayon, syempre po kami, ang Kongreso po, marami po sa mga kasama natin sa Kongreso na medyo hesitant doon sa unang impeachment complaint dahil sa dami po ng articles. Kung ito po ibabagsak po namin sa Committee on Justice
at ito po ay tatalakayin sa Committee on Justice, baka tapos na po ang 19 Congress. Hindi pa rin po tapos ang hearing dito sa haba po at sa dami. Now, kung yung dalawa naman po ang ating isasampa, yung pangalawa at yung pangatlo, sa iksi naman po nito, baka mamaya po kulang at hindi po supisyente. So, what we did po, mga kasama po natin, ito po yung pinag-aralan ng maigi kung anong option ang gagawin. Kasi dalawa po ang option dyan. Yung unang-una, committee proceedings, yung nga po, yung ibabagsak sa Committee on Justice. Yung pangalawa naman po, by 2/3 votes, ito po yung tinatawag natin na House Action. At yung House Action nga po, yung aming naging option. Now, going back, syempre kailangan po, kung magpa-file ka ng impeachment complaint, sisiguraduhin mo na ito po ay solido at talagang matitindi po yung mga grounds nito. Kaya po, ito pong fourth impeachment complaint, ito po yung pinag-aralan, ito po yung pinagsama-sama ng mga complaint, mga articles na sa paniniwala po namin ay sapat para po makakuha po ng pabor na ruling galing po sa impeachment court. Hindi dahil wala kayong naririnig o walang formal na nangyayari sa Kongreso, no, formal na proseso, na nangyayari sa lower house, ay masasabing inupuan na ng mga congressmen yung mga naunang impeachment complaint. Kung titignan po ninyo, marami pong mga congressman, katulad nung sinabi ni, I think I remember the SecGen saying once na may mga congressman na bumababa dun sa office of the Secretary General para kubuha ng kopya ng ating impeachment. Sa totoo lang ho, mula nung first na impeachment ay nagkaroon na rin ng informal na pag-uusap ang mga congressman. Kasi alam naman namin na hindi ho namin pwedeng ipagwalang bahala lang. We have, at a certain point, we knew we had to perform our constitutional duty of acting on the impeachment. So, hinanda ho namin individually, eventually yung paisa-isa namin, pakonti-konting grupo na usapin, ay nagkaroon na ho ng traction until we realized that this was the way to go. Yung House Action katulad nung na dinescribe po ni Chairman Chua. So hindi ho ibig sabihin na walang narinig sa media o walang nakikitang gumagalaw externally, pinabayaan ho impeachment. I don't think that's a fair description to say the least. In fact, kung nag-decide pa kami na dumaan sa Justice Committee, ang nangyari ho, mas humaba ho ang proseso. Kasi mas matagal po na usapin yon, yung determination ng form of substance. So, mas minabuti namin na magkaroon ng pang-apat na complaint building on the strengths of the first 3 impeachment complaints. At sa tingin ho namin, at base rin sa legal advice na nakukuha ng ating mga congressmen, pinagsama mga legal teams na bumalangkas ng 4th impeachment, ito po ay isang matibay na kaso na hinain po sa Senado. Before Lenesca, let us recognize Big Sumintak from Net25. Chairman Chua, clarification lang kasi doon sa paniniwala po ninyo na yung impeachment trial kay Vice President kung magpupurso by resumption on June 2 at tatawid siya ng 20th Congress. Miwino, legal pa ba yung article of impeachment? Dahil yung article of impeachment ay binuo ng 19th Congress. The House of Representatives is not a continuing body unlike sa Senate na continuing body siya. So, valid pa rin po ba yung article of impeachment na tumawid ng 20th Congress? Opo, kaya nga po ito po tinapos namin at i-final dahil ito po ang bola po nasa Senate na at yung Senate po pwede na po nilang i-hear ito base po dun sa articles of impeachment na aming final. Alam po ninyo sa Amerika po, nangyayari po yan, nakakaapat na rin po yata kung saan sa ibang Congress pinail yung impeachment, sa next Congress doon tinry yung impeachment. So, ito po hindi naman bago. Nangyari na rin po ito sa Amerika. Dadagdag ko lang, yun yung nangyari kay Bill Clinton. Si Bill Clinton po, dating Pangulo ng Estados Unidos, ay na-impeach nung 105th Congress. Tapos, ang trial niyo po nangyari nung
106th Congress, Senado ng 106 Congress. So, katulad ng sinabi ni Chairman Chua, the Constitution actually makes a distinction between the legislative and non-legislative functions of Congress. At ito pong ating impeachment power ay kasama po to sa non-legislative. At ang aming school of thought po is ang non-legislative functions ay hindi po bound ng mga tinatawag nating temporal iterations ng Kongreso. Ito po yung first, second to 1819 Congress. Klaro po yung Constitution. The House has the exclusive right to impeach. The Senate has the sole power to try and hear cases of impeachment. So, ngayon na nasa Senado na po ang articles of impeachment, yung pa incumbent na on the Senate to try and decide on the case. Thank you, Vic. Lines Capanti from GMA Online. Sir, habol lang, since you are looking at asking for subpoena dun sa bank records, would you say na what happened during the Corona trial is, kumbaga, is that the Senate should be inclined to grant that subpoena given what happened during the Corona trial kasi nasubpoena yung AMLAC records, I believe, during the trial. So sa tingin niyo po ba grounded yung inyong request for the financial for the bank records given yung That is the call of the Senate, of the Senate President. Sa amin naman po, gagawin lang namin yung mga sa tingin namin ay tama based on legal at ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court kasi ang impeachment po ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Thank you, Linesca. Willie Delgado from Radyo 630. You're recognized. Susugan ko lang ho yung naging tanong ni Vic at sabi niyo nga, Attorney Joel, may kanya-kanyang interpretasyon ng mga abogado. May komento si Attorney Macalintal na kung hindi matatapos ngayong 19th Congress at tatawian 20th Congress yung impeachment, para magiging back to square one. Paano pong paliwanag doon? Well, kagaya nga po ng binanggit namin kanina, iba-iba po talaga ng interpretation ng mga abogado. So, basta sa amin po, ang paniniwala po namin, this is, the Senate is a continuing body at ito po ay magtutuloy-tuloy. I think based sa naunang mga interview ng Senate President, no, I think has insisted on this, that the Senate is a continuing body and that the non-legislative functions of Congress are not limited by the end of the 19th Congress, moving towards the 20th Congress. So, Attorney Macalintal is free to express his opinion, but I think the growing consensus is that the trial can continue up to the 20th Congress. Thank you, Willie. If there are no further questions from our media friends, may I request our honorable House leaders to give their short closing remarks, if there are any. So una sa lahat, maraming salamat sa inyong mga katanungan kay Kong Joel. Etong impeachment po ay hindi po ito laban ng mga politiko, hindi po ito laban ng mga pro-Duterte at anti-Duterte na mga politiko o mga kampo. Ito po'y laban para sa pananagutan, ito po'y laban para sa katotohanan at katarungan. Kung titignan po natin ang sinasaad sa ating saligang batas, ang isang impeachment ay hindi ho para i-convict or sabihin na lang natin i-prosecute yung isang tao dahil sa kanyang ginawa, kundi ito'y isang pamamaraan para ipagtanggol ang Estado to protect the states from mga leader na pwedeng gamitin ang kanilang kapangyarihan o katungkulan sa kanilang personal na advantage. And that's what we're trying to do here. We're trying to protect the state. We're trying to save the Philippines. Hindi po ito laban sa isang politiko.
ito po ay laban ng bayan para sa pananagutan na dapat kaming mga lingkod bayan ay handang gawin o handang harapin kasi kasama po yun sa aming sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po.